Kabanata 571. Ang mga ito ay simpleng mga salita, ngunit napukaw nito ang puso ni Charlotte. Sabik yan. Tinapik siya ni Zachary sa likod at tinukso, "Let's wait until we get home, him. Then you can saktan mo ako kahit anong gusto mo." Jerk. Kinagat ni Charlotte ang kanyang leeg. Sabay tawa ng dalawa bago bumaba ng sasakyan. Isang bugzo ng simoy ng tagsibol ang dumaan, na itinaas ang ilang hibla ng malasutla at itim na buhok ni Charlotte. Ang malaanghel niyang katangian ay tila kumikinang na mapang-akit sa ilalim ng kumikinang na sikat ng araw, at siya ay isang mesmerizing na tanawin upang masdan. Ang mga bisitang naroroon ay agad na naakit sa kanya, hindi sinasadyang huminto kung ano man ang ginagawa nila upang tingnan. Nilapitan pa siya ng ilang mangmang na mayayamang negosyante para makipag-usap. Pagkatapos noon, bumaba si Zachary sa sasakyan at inilagay ang kamay nito sa bewang niya, na agad na hinaplos ang kanilang mga kamay sa pag-asa at epektibong pinapanatili ang mga ito sa bay. Isang taong may death wish lang ang maglalakas loob na magnasa sa babae ni Zachary Noct. Mr. Noct, maligayang pagdating. Parehong lumapit ang mga ama nina Hector at Helena upang batiin sila ng sibil. Anuman ang salungatan sa negosyo na mayroon sila, hindi sila nang ahas na baliwalain si Zachary. "Congratulations," magalang na sagot ni Zachary. "Right on cue," humakbang si Ben para mag-present ng wedding gift. "Napakabait mo, Mr. Noct." Ang dalawang matanda ay napaka-magalang at taos-puso. Binati rin ng ama ni Helena na si Steven si Charlotte ng magiliw, "Ikaw ay dapat si Miss Wind. Natutuwa kaming nakarating ka." "Salamat." Tumanggo si Charlotte na may matamis na ngiti. Sa kabaligtaran, ang ama ni Hector, si Samuel, ay nakaramdam ng bahagyang alangan sa harap ni Charlotte. Noon, close friends niya si Richard, na malaki ang naitulong sa kanya sa business-related matters. Ang pagsasama sa pagitan ng dalawang pamilya sa pamamagitan ng kasal ay sa simula ay masayang balita, ngunit pagkatapos ng trahedya na dumating kay Richard, nagpa siya ang Sterlings na kanselahin ang pakikipag-ugnayan sa pinakahuling segundo, na nag-udyok kay Charlotte na umalis dahil sa galit. Ang sumunod ay sunod-sunod na magugulong pangyayari. Sa kasalukuyan, ikakasal na si Hector kay Helena matapos hiwalayan si Luna, habang si Charlotte naman ay nakikipag-date kay Zachary. Mula sa pananaw ni Samuel, nakuha ni Charlotte ang kanyang sarili ng isang mas malakas na tagapagtaguyod, at siya ay hindi niya kayang masaktan o hindi igalang siya. "Pareho kayong mga bisita namin. Please this way." Pareho nilang inakay sina Zachary at Charlotte papasok ng hotel. Isang grupo ng mga bisita ang nagtipon sa paligid upang makipagpalitan ng nakagawiyang kasiyahan. Matapos silang e-entertain ni Zachary saglit, nagdahilan siya at dinala si Charlotte sa isang pribadong silid upang magpahinga. Sa sandaling iyon, nagmamadaling pumasok si Bruce at nagulat sa mahinang boses, ang pamilyang Lindbergh ay pumasok sa pamamagitan ng pintuan sa gilid. Personal na pumunta sina Hector at Helena upang salubungin sila, ngunit ito ay parang maalamat. Ayaw pang magpakita ni Mr. L. "Bantayan mo siya at isumbong kaagad sa akin kung may mangyari," utos ni Zachary. "Oo, sir." Mabilis na umatras si Bruce upang tuparin ang kanyang utos. Pagkaraan ng ilang sandali, sumugod din si Ben upang magulat, "Mr. Noct, handa na ang lahat." Tumanggo si Zachary at mahinang humigop sa kanyang alak na may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Medyo hindi mapakali si Charlotte. Palagi niyang nararamdaman na si Zachary ay nagpaplano ng napakalaki at ang kasal ay, sa katunayan, isang yugto para sa showdown sa pagitan niya at ng pamilya Lindbergh. Siya ay nabalisa sa katotohanan na ang maalamat na si Mr. L ay nagtatago sa mga anino, habang si Zachary ay nakalantad sa bukas. Kaya naman, hindi malinaw kung ano talaga ang pinagkakaabalahan ng una. "Huwag kang matakot." Hinawakan ni Zachary ang kamay niya sa palad niya. "Pupunta ako dito." Tumanggo si Charlotte. Kumuha siya ng isang baso ng juice at iinom na sana ito nang may kumatok sa pinto. "Mr. Noct, pwede ba akong pumasok?" Dumating ang isang pamilyar na boses. "Oo," sagot ni Zachary, kung saan humakbang si Ben para buksan ang pinto.
Nakasuot ng magarbong wedding gown, pumasok si Helena sa kwarto habang hawak ang braso ni Hector. Ang dalawa sa lahat sila ay nakangiti, at mukhang sila ang pinakamasayang mag-asawa na lumakad sa lupa. Nang lumingon si Charlotte sa kanila, galit na iniwas ni Hector ang kanyang tingin. "Salamat sa pagdalo sa aming kasal, Mr. Noct." Lumapit si Helena kasama si Hector at inilahad ang kanyang kamay kay Zachary na may maningning na ngiti sa kanyang mukha. "Congratulations sa inyong dalawa." Tumayo si Zachary at nakipagkamay sa kanila, isang banayad ng ngiti na naglalaro sa kanyang labi. "Binabati kita." Magalang ding nakipagkamay si Charlotte. "Salamat." Napasulyap si Helena kay Charlotte, ni minsan ay hindi mapawi ang ngiti nito. "Ang ganda mo ngayon, Charlotte." Hindi kasing ganda ng ikakasal, ganting papuri ni Charlotte sa kanya. "Kailan kami dadalo sa kasal mo?" Kahit na nakangiti ng husto si Helena kay Charlotte, ang titig sa kanyang mga mata ay kasing talas ng kutsilyo. "Sa susunod na buwan." Idinagdag ni Zachary, "Ipapadala namin ang mga imbitasyon sa lalong madaling panahon." "Talaga, engaged na kayong dalawa?" Nagulat si Helena sa narinig. Palagi niyang pinaniniwalaan na hindi seryoso si Zachary sa relasyon nila ni Charlotte at hindi talaga siya papakasalan. Sa hindi inaasahan, si Zachary na mismo ang umamin na magiging sila ay gaganapin ang isang kasal sa susunod na buwan. Oo, marahang pinisil ni Zachary ang baywang ni Charlotte. Magtatagal para sa customized na kasal ni Charlotte ang gown and accessories to be ready, or I would have married her this month mismo. Anong nagmamadali? Napabulala si Hector. "Ayokong tumakas ang magiging asawa ko bago seal ang deal, hindi ba?" Biro ni Zachary. Isang mahinang hagikhak ang pinakawala ni Charlotte bilang tugon, at masuyong nagkatinginan ang dalawa. Gumapang ang selos sa puso ni Helena habang nakatingin kay Charlotte. Iyon ay ang kanyang kasal, ngunit si Charlotte ang ninakaw ang kanyang kulog. Bata pa lang siya ay natatabunan na siya ni Charlotte habang nasa loob sila ng kwarto, kahit sa panahon ng sarili niyang kasal. With a stiff smile on his face, Hector said insincerely, "That's great. Congratulations. Pwede kayong magpahinga saglit, kailangan naming batiin ang ibang mga bisita sa labas." Mangyaring pumunta sa banquet hall mamaya. Ang opisyal na seremonya ay magsisimula sa kalahating oras. Isang huling ngiti si Helena. "Oo naman, huwag mo kaming itago dito." Iginiya ni Zachary si Charlotte na umupo muli. Kasunod nito, hinila ni Helena si Hector. Sa sandaling nakaikot sila sa isang sulok, hindi na siya nakakatulong sa panunumbat sa kanya. "Tingnan mo kung paano tinatrato ni Mr. Noct si Charlotte." Siya lang ang nakikita niya. Bawat kilos at ang tingin ay para sa kanya. Ngunit ano ang tungkol sa iyo? Maayos pa rin ang mga bagay bago mo siya nakita, ngunit kapag nakita mo na, ito ay nangyari na parang naging invisible na ako sa'yo. Masyado kang nagbabasa ng mga bagay-bagay. Hector explained insipidly, "She's Zachary woman. How can I ganyan ang tingin mo sa kanya?" "So you're saying na gagawin mo kung hindi siya babae ni Zachary?" "Ganun ba?" Sinamaan ng tingin siya ni Helena. "Hindi." Sumimangot ng malalim si Hector. "It's our wedding today. Can you stop throwing a tantrum? It's not good para din sa baby." Sa pagbanggit sa sanggol, pinigilan ni Helena ang kanyang init ng ulo, ngunit galit pa ring nagbabala. "Hector, napakarami akong mga sakripisyo para sa iyo. I even resorted to use my own family just to help you. Kung binigaw mo ako, hinding-hindi kita mapapatawad. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin." Mahigpit na hinawakan ni Hector ang kanyang baywang. "Let's go outside, may naghihintay na ibang bisita para sa atin." Si Mr. L at Mr. Noct ay tiyak na maghaharap ngayon. "Let's just sit back and watch. No matter kung sino ang lalabas bilang panalo, tayo pa rin ang makikinabang." "Oo, alam ko." Sa silid, si Zachary ay nasa telepono, ngunit ang kanyang mga mata ay sanay sa kay Charlotte sa buong oras. Kumakain si Charlotte ng ilang prutas sa sofa, tila may gana sa pagkain. Natapos niya ang isang buong bangkos ng ubas bago lumipat sa ilang maliliit na cake.
Matapos tapusin ang tawag, hinila siya ni Zachary sa kanyang mga braso at hinawakan ang kanyang pisngi. Tingnan mo kung gaano kahusay ang gana mo sa pagkain ay. Baka buntis ka talaga, dapat nating suriin. Nah, I don't think so. I've always had a good appetite. Nagpatuloy si Charlotte sa pagkain nang walang pakialam sa mundo. Still, let's check just to be sure. Dadalhin kita sa ospital mamaya. Inaasahan ni Zachary na magkaanak pa si Charlotte ng ilang anak, ang mas marami mas masaya. Hindi, umiling si Charlotte. Nangako na ako kay Mrs. Berry na bibisita kami sa kanayunan pagkatapos ng kasal. Ikaw ay hindi masunurin. Malungkot na kinagat ni Zachary ang ibabang labi. Tumigil ka nga, sumugod si Bruce upang iulat ang kanyang mga natuklasan habang sila ay naglolokohan. Nang makita niya ang nagmumungkahi na eksena, dali-dali siyang umikot. Mr. Knock, magsisimula na ang kasal. Nakatakda na ang lahat. Tinulungan ni Zachary si Charlotte na makatayo. Pareho silang nagayos ng damit at magkahawak kamay na lumabas. Pagkalabas nila ay naabutan nila si Michael na naglalakad palapit sa kanila. Siya ay nasa isang itim na suit na nakatali ang mahabang buhok. Bukod sa kanyang napakagandang kagwapuhan, nagbigay siya ng artistic vibe sa pagkakakita kay Charlotte, halatang natigilan siya. Michael, sandaling natigilan si Charlotte, ngunit agad ding napangiti. Matagal na. Talaga, ni minsan ay hindi umalis ang tingin ni Michael kay Charlotte. Kamusta ka na? Mabuti, mabuti. Nang maramdaman ang bagyong namumuo kay Zachary, hinawakan ni Charlotte ang kanyang braso sa kanilang paglalakad at ngumiti. Malapit na kaming ikasal. Sana ay makarating ka. I see. Oo naman. Bumaba ang tingin ni Michael sa kamay ni Charlotte na nakapulupot sa braso ni Zachary. Para siyang falling star, na unti-unting lumalabo bago tuluyang kumandat. How he wished that Charlotte will one day hold sa kanyang braso ng ganyan. Sa loob ng maraming taon, umaasa siyang matupad ang kanyang hiling, ngunit hindi nagtagumpay ang lahat. Mukhang malapit na imposibleng mangyari yun ngayon. Magpapadala kami sa iyo ng imbitasyon kapag nakumpirma na ang petsa, magalang na sabi ni Zachary bago naglakad palayo kasama si Charlotte. Nilampasan ni Charlotte ang balikat ni Michael at umalis nang hindi lumilingon. Bagamat inihanda na niya ang kanyang sarili sa isip at naisip niyang muli siyang makilala ng maraming beses kaysa sa kanyang magagawa, when both of them brushed past each other at that moment, his heart wrenched painfully sa kanyang dibdib. Ibinaba niya ang kanyang tingin at tumayo na nakaugat sa lugar, at naghihintay na mawala ang mga yabag sa kanyang likuran. Inilarawan ng umaatres na figure ni Charlotte, nagpakawala si Michael ng masakit na buntong hininga. Marahil ay nakatadhana tayong makaligtaan sa isa't isa sa buhay na ito. Bahagyang nakonsensya si Charlotte kay Michael, ngunit pinigilan niya ang sarili na lumingon. Alam niya na ang isang prangka na pagtanggi ay mas mabuti kaysa sa pag-ukit sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng huwad na pag-asa. Bakit hindi ka nagtagal para makipag-usap, dahil dati mo na siyang kaibigan? Casual na tanong ni Zachary. Nandyan pa siguro siya, bakit hindi natin siya balikan at hanapin? Nagkunwaring tumalikod si Charlotte. Huwag kang maglakas loob. Agad siyang hinawakan ni Zachary at ikinulong sa kanyang mga braso, at kinurot ang kanyang pisngi na may bahagyang inis na mukha. Sobrang spoiled kita at nagiging matapang ka ngayon, hindi ba? Ikaw ang naging sarcastic tungkol dito. Binigyan siya ni Charlotte ng isang malinis na halik at ipinaliwanag, walang nangyari sa amin ni Michael. Kung mayroon man, ako ang may utang sa kanya, dahil ginamit ko siya bilang isang kalasag. Ang lahat ng ito ay nakaraan na ngayon. Naramdaman din ni Zachary na medyo reckless siya noon, pero syempre, hinding-hindi niya iyon aaminin ng malakas. Kung tutusin, ang mga lalaki ay mapagmataas na nilalang. Pinandilatan siya ni Charlotte at iniba ang usapan. Mukhang magsisimula na ang kasal. Tara na. Hindi man niya aprubahan ang kasal nina Hector at Helena, napunta pa rin sa kanya ang wedding vibes, kaya nagsimula siyang magplano ng sarili niyang kasal. Ang malambot at romantikong musika ay tumutugtog sa banquet hall, na nagpapahiwatig na ang seremonya ng kasal ay malapit nang magsimula.
Sina Samuel at Stephen ay malugod na tinanggap sina Zachary at Charlotte sa pasukan, na magalang na pinaupo sila sa pangunahing guest table. Paminsan-minsan ay ngingiti at taimtim silang binabati ng ibang mga bisita. Malamig na inilibot ni Zachary ang kanyang tingin sa bulwagan, ngunit hindi niya nasulyapan ang lalaking kanyang hinahanap, si Ginoong L. Dahil nandito na siya, bakit hindi siya nagpapakita? Hindi naman siya pwedeng dumalo sa kasal para lang makita ako, diba? Glacial ang ekspresyon ni Zachary kahit matikas siyang sumipsap sa kanyang alak. Umupo sa tabi niya, tahimik na pinanood ni Charlotte ang seremonya ng kasal sa entablado. Bumalik sa kanyang isipan ang gabing iyon 4 na taon na ang nakararaan, nang muntik na siyang magpakasal kay Hector. That time, nakasuot din siya ng puting suit na ganito, mukhang marangal at marangal. Kaya lang, mayroon siyang isang pares ng malakristal na mata. Kahit na siya ay may depekto, hindi niya maitatago ang kanyang likas na banal. Ngunit ang kasalukuyan sa kanya ay may masamang matalim na tingin na nagpalamig sa kanya hanggang sa buto. Helena Brown, kunin mo ba si Hector Sterling bilang iyong legal na asawa, upang magkaroon at hawakan, mula sa araw na ito pasulong, para sa mabuti, para sa mas masahol pa, para sa mas mayaman, para sa mas mahirap, sa sakit at sa kalusugan, hanggang sa kamatayan ay hindi maghihiwalay. Ang seremonya ay gumuguhit sa isang conclusion. Ako, walang pag-aalinlangan na sagot ni Helena. Nilingon ng MC si Hector. Hector Sterling, kunin mo ba si Helena Brown bilang iyong legal na asawa, para magkaroon na hawakan, mula sa araw na ito, para sa mabuti, para sa mas masahol pa, para sa mas mayaman, para sa mas mahirap, sa sakit at sa kalusugan, hanggang kamatayan na hindi kayo maghihiwalay. Lumipat ang mga mata ni Hector sa madla sa ibaba at nahanap si Charlotte, ngunit halos binawi niya ang kanyang tingin agad. Napangiti ang kanyang mga labi, sumagot siya ng, I do. Kabanata 575. Ang maliit na aksyon na ito ay hindi napapansin ni Helena. Namumula ang kanyang mukha, ngunit mabilis siyang nagplaster ng ngiti sa kanyang mukha at masuyong tumingin kay Hector. Nagsalubong ang mga kilay ni Charlotte, ngunit pinabayaan niya ito, na nagpaplanong umalis mamaya. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang maliit na figure na nakatayo sa sulok. Si Timothy iyon. Nakasuot siya ng smart little suit habang nakatayo sa tabi ng flower stand, tahimik na nakatingala kay Hector at Helena sa entablado na may komplikadong ekspresyon. Nagpe-play sa big screen ang isang video clip ni Hector na nagpo-propose kay Helena. Sa video, hawak ni Hector ang mga kamay ni Helena sa dalampasigan. Helena, ikaw ang babaeng pinakamamahal ko sa mundong ito, at ipinapangako kong papasayahin kita, pakasalan mo ako. Tumulo ang mga luha ng kaligayahan sa mukha ni Helena habang mahigpit niyang niyakap si Hector. Ang dalawa sa kanila ay mapusok na naghalikan sa dalampasigan habang ang kanilang mga kaibigan at kamag-anak ay nagpapasaya sa kanilang gilid. Nang makita ang lahat ng ito, biglang nagsalita si Timothy ng malamig, ganoon din ang sinabi mo kay Mommy. Lumapit si Julia at binuhat siya. Timothy, bakit ka lumabas dito? Di ba we agree that we nasabay kumain sa private room? Gusto ko lang puntahan si Daddy. Pinanood ni Timothy si Hector mula sa ibaba ng stage na may kakaibang tingin, na may kalmadong ekspresyon. Gusto kong makita kung masaya siya. Ikakasal na ang daddy mo. Siyempre, masaya siya. Iniangat siya ni Julia sa kanyang mga bisig at natagpuan ang isang lugar na mauupuan. Promise me to be a good boy today. Don't make any trouble, okay? Okay. Masunurin namang tumanggo si Timothy. Nakahinga ng maluwag si Julia. Dahil ang bata ay kumikilos sa kanyang sarili, nagpasya siyang huwag sa pilitang kunin siya at elayo. Siya ay bahagyang higit sa 3 taong gulang kung tutuusin. Ang pagpapanatili sa kanya sa ilalim ng nakalock at esusi ng masyadong mahaba ay maaaring humantong sa mga problemang psikolohikal balang araw. Dapat ay excited siyang makita ang napakaraming bisita dito ngayon. Sigurado akong gagawin niya na kalimutan ang tungkol sa kanyang mga alalahanin sa lalong madaling panahon. Isang malungkot na buntong hininga ang pinakawala ni Charlotte nang makita si Timothy.
Palagi siyang naniniwala na hindi dapat ang mga bata ay mabibigatan sa mga problema ng matatanda. Kasalanan talaga ni Timothy ang ipinanganak sa isang komplikadong pamilya. Sa pamamagitan nito ay binibigkas ko kayong mag-asawa. Maaari mong halikan ang iyong asawa. Nakasando si Hector para halikan si Helena nang mag-freeze ang mga video clip sa kanilang masasayang sandali sa screen. Kasunod nito, nagdilim ang screen at biglang huminto ang musika. Ang romantikong kalidad sa hangin ay naglaho at napalitan ng tensyon. Natigil din ang masasayang satsat habang ang lahat ay napalingon sa entablado, na iniisip kung ano ang nangyayari. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Helena. Mabilis na humiling si Hector sa isang tao upang harapin ang isyu noon, pag-aalos sa kanya. Siguro ito ay isang uri ng teknikal na problema. Maaayos din ito sa lalong madaling panahon. Hindi sumagot si Helena, ngunit nanatili pa rin siyang nasa malungkot na ekspresyon. Nagmamadaling umakyat si Samuel sa entablado para humingi ng paumanhin sa pagkaantala, at ipinaliwanag na may teknikal na isyu sa backstage at aayusin ito sa lalong madaling panahon. Biglang bumalik ang screen kasama ang audio system, ngunit nagpe-play ang video sa screen ay hindi na ang romantikong mula noon. Sa halip, ito ay isang video ni Helena na pinagalitan si Luna. Sa screen, ilang mga bodyguard na kabilang sa pamilyang Brown ang pinipilit na pasakayin si Luna sa isang kotse, si Helena sinampal siya ng tuluyan habang nagngangalit ang mga ngipin. Then, she snarled viciously, "You bitch! Ayaw na sayo ni Hector, pero heto, nang aasar at paulit-ulit ka. Dumating ka pa sa aming handaan para gumawa ng eksena. Mapapahamak ako kapag hindi ako magtuturo ng leksyon sa iyo. Patayin mo ako kung mayroon kang lakas ng loob, ngunit kung wala ka, haharasin ko kayo pareho ni Hector sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Sisiguraduhin kung hindi kayo magkakaroon ng sandali ng kapayapaan. Matigas pa rin ang iyong pag-arte, hindi ba?" Napakahusay. Ngumiti ng masama si Helena at sinabing, "Gusto mo ng lalaki, hindi ba? Pagbibigyan ko ang hiling mo." With that, lumingon siya sa mga bodyguards niya. "Kayong lahat, pagsilbihan niyong mabuti si Mrs. Sterling. She's been denied sa kasiyahan ng masyadong mahaba at desperado na sa paghawak ng isang lalaki." Naiintindihan. Hinubad ng mga bodyguard ang kanilang mga damit at sinuntok si Luna. "No, no!" Isang nakakadugong sigaw ang pinakawalan ni Luna. "Helena, you evil bitch! I'll melt you even after I die." Ang kanyang nakakapanghinayang na mga hiyawan ay umabot sa bawat pulgada ng bulwagan ng banquet, na nagpapadala ng panginginig sa lahat ng mga tinek. Hindi ako." Si Helena ay natakot at nagsimulang sumigaw sa gulat, hindi ganoon. "E-off ito! E-off ito!" Sa gitna ng kanyang hysterical screams, tumakbo na si Hector sa backstage at pinatay ang projector. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Nakita at narinig na ng lahat ng bisita ang lahat. Ang ilan sa kanila ay ni-record pa nila sa phone nila. Ang masaya at romantikong tagpo ng kasal ay biglang naging isang kriminal na paglilitis kasama ang lahat ng mga bisita bilang mga saksi. Malinaw na ipinakita ang mga tao sa video. Sila ay sina Luna, Helena, at ilan sa mga Brown na mga bodyguard. Nandoon pa nga ang ilan sa kanila. Ang gayong detalyado at komplikadong video ay imposibleng ginawa. Walang alinlangan, ang ebidensya ay conclusive. Nagulat ang lahat, kabilang ang mga Sterling at ang Brown. Natulala si Charlotte matapos mapanood ang video. Kahit matagal na niyang alam ang tungkol dito, hindi niya inaasahan na ito ay malantad sa panahon ng kasal. Tulala siyang tumitig sa entablado, pagkatapos ay inilipat niya ang tingin kay Zachary. Ibinaba ni Zachary ang kanyang ulo upang sindihan ang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga labi, at pagkatapos ay matikas na humithit ng mahabang hit-hit, habang ang lahat ay nasa kanyang kontrol at lahat ay bahagi ng kanyang plano. "Totoo ba ito, Helena?" Tumayo si Michael at humarap sa kanya, at halos hindi napigilan ang kanyang emosyon. Bilang nag-iisang anak na lalaki at gulugod ng pamilyang Brown, ang tanong ni Michael ay pinilit siya ng direkta sa sulok ng pampublikong opinyon. "Hindi, Michael, makinig ka sa akin. Miss Brown,
iminumungkahi kong manahimik ka. Isang matataas na opisyal ng hudisyal sa gitna ng mga panauhin ang sumigaw ng malamig. According sa aking karanasan, ang video ay hindi mukhang isang peke. Ang media live broadcast ay mayroon na nag-upload ng video online. Naniniwala ako na ang pulis ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon. Hindi, Judge Langman, ako, tinangka ni Helena na ipaliwanag ang sarili. Gayunpaman, ang hukom ay wala nito. Bumangon siya at yumuko kina Steven at Samuel noon, at magalang na nagdeklara. Paumanhin, isa akong pampublikong opisyal, kaya hindi nararapat na dumalo ako dito sa kasal. Ingat kayong lahat. Sa pamamagitan nito, pinangunahan ng hukom ang kanyang pamilya palabas ng bulwagan. Sunod-sunod ding umalis ang ibang bisitang may opisyal na posisyon. Ang ilan ay nagkaroon ng kagandahang loob na ipakita sa Sterlings at Browns na magpaalam, habang ang iba ay hindi. Ilang minuto lang, nakaalis na ang karamihan sa mga bisita. Noon, nakapatay na ang projector at nagpatuloy sa pagtugtog ang romantikong musika. Sa kasamaang palad, wala nang handang mag-alok sa kanila ng kanilang mga pagpapala. Sa pagmamadaling pabalik, nakita ni Hector ang lumiliit na bilang ng mga bisita at sinubukang hikayatin ang mga ito na huwag aalis. Ang ilan sa kanila ay tumangging makinig, lumakad palayo bago pa man niya marating ang mga ito. Galit na pinagalitan siya ng ilan, na nagsasabing isa siyang walang pusong tao sa paggawa ng karumal-dumal na krimen laban sa kanyang unang asawa para lamang iugnay ang kanyang sarili sa mga Brown. Pinayuhan siya ng ilan sa kanyang mga kamag-anak laban sa pag-aasawa sa gayong karumal-dumal na babae, na sinabihan siyang kanselahin ang kasal at lumayo sa mga Brown. Umakyat si Michael sa entablado para tanungin muli si Helena, at hinihingi kung ang nangyari sa video ay totoo. Itinanggi ito ni Helena hanggang sa huli at galit na tinutulig sa ang mga tauhan sa pagsira sa kanyang kasal at kaligayahan, at nagmumura para bayaran sila. Ang kasal ay naging isang magulong-gulo. Tulala pa rin si Charlotte nang hilahin siya ni Zachary patungo sa likod ng pinto. Nakabalik sa katinuan, may itatanong sana siya nang bigla niyang namataan si Timothy na nakatayo sa isang sulok, at nakatitig kay Helena na may mapait na puot na kumikinang sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng kanyang gulat na titig, naglabas siya ng gunting mula sa kanyang bag at tumakbo patungo sa yugto na parang isang baliw na paraan. Timothy, sigaw ni Charlotte, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa galit na tili ni Helena sa mga tauhan. Ang maliit na figure ni Timothy ay sumilip sa mga tao at umakyat sa entablado. Sa wakas, matalas na tinusok ang gunting sa tiyan ni Helena. Mamatay ka na, masamang babae ka. Napaatras si Charlotte sa kanyang mga hakbang at takot na tumingin sa entablado. Sinaksak si Helena sa tiyan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala habang sinulyapan si Timothy, tapos sa tiyan niya. Si Timothy ay isang bata lamang, pagkatapos ng lahat, at ang kanyang lakas ay limitado. Kaya naman, hindi rin tumusok ang gunting ng malalim sa kanyang tiyan. Sa kabila noon, sapat na ang lalim nito para kumuha ng dugo at madungisan ang puting wedding gown nito. Nataranta, si Hector na nanatiling paralisado sa lugar, hindi makapag-react ng mahabang sandali. Hindi niya siguro akalain na sasaksakin ng gunting ng kanyang 3.5 taong gulang na anak ang kanyang bagong asawa. Naisip niya na ang kanyang anak ay napakabata upang maunawaan ang anumang bagay. Kaya naman, basta itinago niya ang lahat kay Timothy, parang walang nangyari. Siya pa rin ang magiging perpektong ama para sa anak niya na sinasamba at tinitingala. Hindi niya alam na ang kamalayan ng kanyang anak ay matagal nang nagising, at naobserbahan niya at naalala ang lahat ng masasamang gawa ng kanyang ama. Sa katunayan, ang bawat isa sa mga gawang iyon ay nakaukit na sa kanyang puso. Napahiyaw sa takot ang ilang babaeng kamag-anak. Bumagsak si Helena sa lupa, hawak ang tiyan gamit ang isang kamay habang ginagamit ang isa pa na mahigpit na hinawakan ang leeg ni Timothy. At may nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha, siya ay sumigaw, "Ikaw na bastard! Ikaw ay pumatay sa anak ko! Papatayin kita! Papatayin kita!" Hindi. Tumakbo pasulong si Julia para hilahin si Timothy sa likod niya.
Bata lang siya, Helena. Please spare him. Lumayas ka. Umakyat si Helena pasulong, at nakatungo pa rin sa pagsasakal kay Timothy, ngunit tumalikod si Hector upang protektahan ang kanyang anak. Stop it. Pumunta muna tayo sa ospital. Bitawan mo ako. I wanna kill that bastard. I'll kill him. Si Helena ay nagngangalit, at umuungal na tila siya ay sinapian. Pinilit ni Steven na dalhin si Helena sa ospital. Pagkatapos, ibinalik niya ang tingin kay Timothy at nag-utos, ibaba mo ang bastard na iyan. Oo, hindi, humakbang si Samuel para protektahan ang kanyang apo. Steven, bata lang siya. Gayunpaman, sinubukan na niyang pumatay ng tao. Sigurado ka bang bata siya, o demonyo? Steven, kung gusto mo pa ring manatiling valid ang kasal na ito, ibigay mo ang masamang bastard na iyan. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Charlotte na makita kung ano ang nangyari sa kalaunan dahil kinaladkad na siya ni Zachary palayo na nagmamadali. Pagkatapos lamang nilang sumakay sa kotse ay sa wakas ay nag-react na siya. Pinakalma ang kaguluhan sa loob niya, at sinulyapan niya siya at tinanong, ginawa mo ba ito? Oo, hindi sinasadya ni Zachary na itago ito sa kanya. Bakit? Sa tingin mo ba mali na ginawa ko iyon? Hindi iyon. Si Charlotte ay nakaramdam ng matinding salungatan at hindi alam kung paano sasabihin ang kanyang nararamdaman sa mga salita. Alam niyang hindi gawa-gawa ang video. Sa katunayan, ito ang hindi may kakailan na katotohanan. Si Helena ay nagkaroon na epagang rape si Luna, ngunit gumamit ng pera at kapangyarihan para ayusin ito. Ito ay isang napakalaking krimen na nagsimula kasama, ngunit si Helena ay umiwas sa anumang legal na kahihinatnan. Bagamat may sariling motibo si Zachary sa pagpapalabas ng video noong kasal, walang mali sa ginawa niya. Hindi bababasa, siniguro nito na ang isang kriminal ay mapaparusahan ng batas. Ang tanging kasalanan na nakita niya sa kanyang mga aksyon ay nakita ni Timothy ang video. Ang traumatic na karanasan ay mananatiling marka ng paso sa kanyang puso. Siyempre, kahit na hindi niya nakita ang video, malamang na alam na niya na sinaktan ni Helena ang kanyang ina, ngunit ang makita ito ng sarili niyang mga mata ay ibang kwento sa kabuuan. Mr. Knock, biglang tumawag si Bruce. Napalingon si Zachary sa labas ng bintana. Isang pilak na Maybach ang mabagal na dumaan at huminto sa kahanay sa kanila. Binaba ang bintana ng sasakyan upang ipakita lamang ang tuktok ng bahagi ng profile sa gilid ng lalaki. Pagkatapos, isang mahinang boses ang tumunog. Mahusay na paglalaro, Ginoong Knock. Hanga ako. Binobola mo ako, Mr. Lindbergh. Tinitigan ni Zachary ang side profile ng lalaki at may tahimik na ngiti sa kanyang mukha. Ang HCT ay maaari lamang tumanggap ng isang hari. Dapat mong mahanap ang iyong sarili sa ibang teritoryo. Paumanhin, ngunit nagustuhan ko ang partikular na lungsod na ito. Ang mababa at paos na boses ng lalaki ay may dalang isang malamig na tono. Hanggang sa muling pagkikita. Pagkatapos noon, tumakbo na palayo ang Maybach. Pinanood ni Charlotte ang pag-alis ng sasakyan at hindi niya napigil ang sabihin. Napakahiwaga ng lalaking iyon. Ibig kong sabihin, hindi niya ipinakita ang kanyang mukha sa buong oras. Ganyan talaga ang mga Lindbergh. Kumpol ng mga baliw. Naging hindi kaaya-ayang pagbanggit ni Zachary ang pamilya Lindbergh. Ang pagpapasya na tapusin ang paksang ito, bulalas ni Charlotte, pareho itong sina Helena at Hector. Pakiramdam ko malungkot para sa bata. Ang kanyang hitsura ay wala sa aking inaasahan. Simula nang maging ama si Zachary, nagsimula siyang magkaroon ng soft spot para sa mga bata. Hindi niya ginusto na si Timothy para makita ang video. Noong una, akala niya ay hindi isasama ni Hector ang kanyang anak sa kasal nito sa lahat ng paraan pagkatapos gawin ang gayong krimen laban sa kanyang unang asawa na magpakasal sa ibang babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Timothy sa kasal. Mahirap isipin na ang isang bata ay nagtataglay na ng layuning pumatay sa murang edad. Ang mga matatanda ay gumawa ng mga krimen, ngunit ang kanilang mga anak ay nagdusa ng mga kahihinatnan. Ito ay talagang isang kalunos-lunos na katotohanan. Sana okay lang siya,
Nagsalubong ang mga kilay ni Charlotte dahil sa pag-aalalang bumabalot sa kanyang mukha. Kahit ano pa man ang nagawa ni Timothy, malamang napaprotektahan pa rin ni Hector ang kanyang anak, di ba? Ngunit si Helena ay isang walang awa na tao. Hindi ko alam kung kaya ni Hector na panatilihing ligtas si Timothy. Huwag kang mag-alala, malapit nang magkaproblema ang Browns. Kapag dumating ang oras na iyon, wala na silang oras o lakas para abalahin ang bata. Tinapik ni Zachary ang kanyang kamay bilang pang-aaliw. Iuuwi na kita. Oo, tumango si Charlotte, at hindi na pinahintulutan ang sarili na pag-isipan pa ang bagay na iyon. Pagdating ni Zachary at Charlotte sa bahay, inimpake na ni Mrs. Berry ang kanilang mga malita at ito na naghihintay sa unang palapag. Bumalik si Charlotte sa kanyang silid para magpalit ng mas komportableng damit. Kinuha niya ang bag niya at bumaba na sana si Zachary, ngunit mahigpit siyang niyakap ni Zachary sa kanyang dibdib at buong lakas na nagutos. Tawagan mo ako araw-araw para i-update ang iyong status at bumalik sa lalong madaling panahon. Mas mabuti na maayos mo na ng mas maaga ang mga bagay mo. Nakuha ko. Tumayo si Charlotte sa kanyang TP tools para halikan siya ng marahan. Ipapaubaya ko sa iyo ang mga bata, ingatan mong mabuti sila at ikaw din. Nakuha ko. Inabot ni Zachary ang kanyang ilong ng buong pagmamahal. Hihintayin kitang bumalik. Ilang sandali pang nagyakapan ang dalawa bago nag-aatubili na bumaba. Ang mga bodyguard na naghihintay sa pinto ay tumulong sa mga malita. Pagkatapos, pinadala nila sina Charlotte at Mrs. Berry papuntang Happy Avenue. Bago humiwalay, ibinaba ni Charlotte ang bintana at kumaway kay Zachary. Habang pinapanood ni Zachary ang pag-alis ng sasakyan, inutusan niya si Bruce, protektahan sila sa mga anino. Naiintindihan. Agad naman silang sinundan ni Bruce. Miss, hindi ako masyadong nagdala. May tigi-isang mulita tayo, pero mamaya na lang tayo bumili ng isa kapag nakita mo na kailangan mo ng mas maraming espasyo. Nakipagkwentuhan si Mrs. Berry kay Charlotte sa loob ng sasakyan. I made 100 hot cross bunnies kanina at ipinaalam kay Mrs. Ralston na painitin sila para sa triplets tuwing umaga. Oh, masyado kang maalalahanin. Ngumiti si Charlotte at tinapik ang kanyang kamay bago hinimok ang driver. Pwede bang bilasan mo ng kaunti? Oo, Miss Wind. Hindi nagtagal, dumating ang sasakyan sa Happy Avenue. Inutusan ni Charlotte ang mga bodyguard na umalis muna, pagkatapos kinaladkad niya ang kanyang maleta pataas kasama si Mrs. Berry para kunin ang ilang nauugnay na dokumento. Pagkatapos noon, maingat niyang sinulyapan ang front gate ng residential estate. Sa sandaling siya ay sigurado na hindi sila sinusundan, pumara siya ng taxi at dumiretso sa istasyon ng tren. Papunta na si Zachary sa kumpanya nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Bruce. Nagulat si Bruce. Si Miss Wind ay hindi pumunta sa sementeryo. Dumiretso siya sa istasyon ng tren. Siguro sumasakay siya ng tren para bumalik sa kanayunan. Ipagpatuloy ang pagbuntot sa kanya at panatilihing ligtas siya. Oo, sir. Makalipas ang isang oras, maayos na sumakay sina Charlotte at Mrs. Berry sa tren patungo sa Phoenix City. Samantala, nakatanggap si Zachary ng update tungkol dito sa kanyang telepono. Siya ay labis na naguguluhan. Hindi ba siya babalik sa kanayunan? Ang bayan ni Mrs. Berry ay nasa F-Town, kaya bakit sila pupunta sa Phoenix City? Ano na naman ang ginagawa niya? Parang may tinatago talaga siya sa akin. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang lungsod ng Phoenix ay isang makasaysayang lungsod na sikat sa nakamamanghang tanawin at simpleng paraan ng pamumuhay. Si Charlotte ay umibig sa lungsod pagkababa niya sa tren, namangha sa malalambot na ulap sa asul na langit, ang makasaysayang vibes, at ang malinis at sariwang hangin. Pinagmasdan ni Mrs. Berry ang kanilang paligid at napabuntong hininga sa nilalaman. Halos 20 na taon na akong hindi nakapunta dito. Noong bata pa ako, minsan akong pumunta dito kasama si Mr. Wind. Ang aking ama, napukaw ang pagkamausisan ni Charlotte. Oo, kasama ang isang 3 taong gulang na ikaw.
Naging emosyonal ang boses ni Mrs. Berry nang muli itong magsalita. Mas bata ka pa sa triplets noong panahong iyon. Mahina ka sa kalusugan at madalas magkasakit, kaya dinala ka namin ni Mr. Wind dito para magpagamot kay Dr. Felch. Kung iisipin, ito ay isang himala. Hindi ka gumaling kahit na nagpatingin sa napakaraming doktor sa maayos at kilalang mga ospital, ngunit pagkatapos na manatili sa kay Dr. Felch ng 2 araw at uminom ng kanyang gamot, gumaling ka ng husto. Talaga, hindi ko rin maalala. Hamalakhak si Charlotte. Kaya ang ibig sabihin nito ay ang pagbisita kay Dr. Felch ay tamang pagpipilian. Oo naman, napatango ng husto si Mrs. Berry. Si Dr. Felch ay siguradong magagamot ang iyong sakit. Huwag kang mag-alala. Isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa puso ni Charlotte. Mrs. Berry, sumakay na tayo ng taxi at dumiretso sa bahay ni Dr. Felch noon. Underdeveloped pa rin ang lugar na ito, kaya walang opisyal na mga taxi driver. Pero alam ko kung paano ibahin ang pagkakaiba ng mga lokal at hindi lokal dito. Sila ay mga simpleng tao at hindi manloloko ng pera sa labas ng iba. Sumama ka sa akin. Hinawakan ni Mrs. Berry si Charlotte gamit ang isang kamay habang hila-hila ang kanyang nolita gamit ang isa. Habang malapit na sumunod si Charlotte sa likuran ni Mrs. Berry at humarap sa karamihan, hindi napigilan ni Charlotte ngunit nararamdaman ang mga mata na nakatingin sa kanya, ngunit nang tumingin siya sa kanyang paligid, wala siyang natuklasang sinuman na kainahinala. Dahil sa mga pasaherong pumapasok at lumabas ng istasyon, ay imposibleng makahanap ng kahit ano sa labas ng karaniwan. Kaya, ipinapalagay niya na siya ay paranoid. Inalis ang tingin, sinundan niya palabas si Mrs. Berry sa istasyon. Nakita ni Mrs. Berry ang isang sira-sirang kotse sa tabi ng kalsada at nakipag-usap sa magandang presyo. Noong naging sila na papasok na sana sa sasakyan, biglang may van na umarangkada sa kanila. Lumabas ang ilang lalaking nakaitim sa sasakyan at sinugod si Charlotte. Nagulat, iniwan ni Charlotte ang kanyang malita at tumakbo habang hinihila si Mrs. Berry kasama niya. Gayunpaman, ang mga lalaki ay halatang sanay dahil naabutan nila sila kaagad. Noong naging sila ay malapit ng mapaligiran, lumitaw ang isa pang grupo ng mga tao at nakipaglaban. Sinamantala ni Charlotte ang pagkakataong makatakas kasama si Mrs. Berry. Ang driver na kanilang napag-usapan ng presyo na kanina pa naghihintay noon ay nagulat, pumasok ka. Hindi na nag-aksaya ng oras ang dalawa, dumausdot sa sasakyan at nakitang nasa loob din ang kanilang mga malita. Ang driver ay agad na nagmaneho na tumama sa accelerator at iniwan ang dalawang grupo ng mga lalaki sa likuran. Sa pamamagitan ng rearview mirror, napansin ni Charlotte na ang iba pang grupo ng mga lalaki na dumating sa oras ay ang mga bodyguard ni Zachary. Kaya parang pinadala sila ni Zachary para iligtas ako. Ngunit sino ang mga lalaking iyon mula sa van na nagtangkang hulihin ako? Natakot ako sa kamatayan. Napahawak si Mrs. Berry sa kanyang dibdib at nanginginig sa takot. Miss, sino po yung mga yon mga tao sa likod? Hindi sila mukhang mga lokal. Don't tell me sinundan nila tayo hanggang sa lungsod. Sa tingin ko, nagsalubong ang mga kilay ni Charlotte. Si Zara kaya ang nagpadala sa kanila. Akala ko sinusubukan nilang hilahin ang mga customer at nagtaka kung kailan naging ganoon ang mga hindi lokal na matyaga sa pagnenegosyo, pabilong sabi ng lokal na driver. Later on, napansin kong lahat sila ay nakasuot ng mamahaling terno at napagtanto na hindi sila nandito para sa negosyo. Totoo, mukhang masyadong mahal ang sasakyang iyon. Pinag-isipan ni Mrs. Berry ang kanyang utak para sa isang sagot. Sino ba ang mga taong iyon? I don't know, but I don't wanna think about it right now. Hanapin muna natin si Dr. Felch. Napabuntong hininga si Charlotte sa loob. Pasalamat na lang at si Zachary ay nagpadala ng mga tauhan niya para protektahan ako or something bad ngayon lang sana nangyari. Ang lokal na driver na ito ay pamilyar sa trapiko at mayroon ding mahusay na mga kasanayan sa pagmamaneho. Sa kabila nito, ang huling kalahati ng kanilang paglalakbay ay binubuo ng matarik at paikot-ikot na mga kalsada sa bundok na nagparamdam kay Charlotte na kahit na siya ay nasa isang walang katapusang roller coaster ride.
Pagkatapos ng 3.5 oras sa kalsada, nahihilo na siya kaya mas gusto niyang samuka minsan. Sa oras na iyon, siya ay nakasandal ng mahina kay Mrs. Berry na may maputlang kutis. Si Mrs. Berry naman ay sanay na. Kung tutusin, lumaki siya sa kabundukan. Hindi lang hindi siya naapektuhan, she even feel at home. Kabanata 600. Pagdating sa tirahan ni Dr. Felch, madilim na ang langit. Si Dr. Felch ay naghihintay sa kanila sa pasukan ng nayon. Sa di kalayuan ay nakita ni Charlotte ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting balbas sa simpleng damit na nakatayo sa ilalim ng malaking puno. Naninigarilyo siya ng tubo ng tabako habang nakatingin sa malayo. Si Dr. Felch iyon. Nakilala siya ni Mrs. Berry sa unang tingin. Hindi pa rin siya nagbabago kahit na pagkatapos ng 20 taon. Oo, naaalala ko pa si Dr. Felch na pumunta sa bahay namin noong bata pa ako. Kamukha niya ngayon. Si Itay ay nagbiro dati tungkol sa kanyang pagiging immortal dahil siya ay tila hindi tumatanda. Naisip ni Charlotte ang kanyang ama at tinamaan ng matinding kalungkutan. Nang huminto ang sasakyan, agad na dinala ni Dr. Felch ang kanyang apprentice, si Sam, upang salubungin sila. Habang tinitingnan si Charlotte pataas at pababa, nagkomento siya, higit 10 taon na kitang hindi nakikita at malalaki na kayong lahat ngayon. Dr. Felch, naaalala mo pa ba ako? Excited na tanong ni Charlotte. Siyempre, kilala ko. Tuloy-tuloy na tumanggaw si Dr. Felch. Kamukha mo ang nanay mo. Bahagyang natigilan si Charlotte sa pagbanggit ng kanyang ina. Dr. Felch, paano ako? Naaalala mo pa ba ako? Ako si Mrs. Berry, sabi ng matandang babae na masigasig. Dumating ako upang bisitahin ka kasama si Mr. Wind 20 taon na ang nakalilipas. Si Miss ay 3 taong gulang lamang pagkatapos. Oo, naalala ko. Nakangiting tumanggo si Dr. Felch at pinag-aralan ng mabuti si Mrs. Berry. Parang wala ka na sa mabuting kalusugan. Dahil nandito ka, titingnan ko kung ano ang kailangan mo. Tama ka, salamat. Si Mrs. Berry ay lubos na nagpapasalamat. Halika, pumasok na tayo sa loob. Ang mabait na ngiti ni Dr. Felch ay nagpamukha sa kanya na isang matagal nang nawawalang kamag-anak, kaysa higit sa isang doktor. Kamusta ang biyahe mo? Tanong niya. Ito ay medyo okay. Si Mrs. Berry at Dr. Felch ay nag-uusap at hindi nagtagal, dumating ang grupo sa bahay ng huli. Ang bahay ay gawa sa mga brick at puting tile na may maliit at tahimik na patio. Nagkaroon ng malakas na halimuyak ng halamang gamot sa buong lugar. Iba't ibang halamang gamot ang itinanam sa likod bahay, habang nakatayo ang isang makulimlim na puno sa harapan ng bakuran. At sa ilalim ng puno ay may mga ibon na masayang tumutusok sa lupa. Isang batang babae na nakasuot ng apron sa kanyang floral jacket ay tumakbo palabas mula sa kusina na may spatula sa kanyang kamay. Nang makita niya sina Charlotte at Mrs. Berry, ngumiti siya ng malapad. Narito ang aking mga tagapagligtas. Ha! Natarante si Charlotte. Ipinakilala ni Dr. Felch, ang batang ito ay may malubhang sakit noon at kailangan ng kidney transplant, ang tatay mo ang nagbabayad sa kanyang pagpapagamot. Later on, tinustusan din niya ang kanyang pag-aaral, kaya siya ay palaging nagpasalamat sa iyong pamilya. Nako, nabanggit na yata ng tatay ko dati. Malabo lang ang naaalala ni Charlotte dahil maraming tao ang natulungan ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Ito ang batang babae at si Olivia ay kabilang sa mga taong iyon. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Inakay ni Dr. Felch si Charlotte sa bahay, ngunit hindi siya nagmamadaling at mapagpatuloy na parang mga host. Sa halip, sineseryoso niya ang kanyang propesyon at sinuri muna ang kalagayan nito. Sumunod naman si Charlotte sa pamamagitan ng pag-abot ng kamay. Maingat na sinuri ni Dr. Felch ang kanyang kutis, pagkatapos ay sinuri ang kanyang pulso at gumuhit ng dugo bago pumunta sa laboratorio ng kanyang tahanan upang magsuri dito. Hayaan ko muna kayong dalawa na dalhin sa kwarto nyo. Masayang nagpakilala ang dalaga, my name is Hailey. Salamat, Hailey. Sinundan pa nina Charlotte at Mrs. Berry si Hailey sa loob ng bahay. Kahit na ito ay isang klasikong disenyo ay hindi nagkaroon ng kasaganaan ng lungsod,
Ito ay malinis na isang uri. Matapos ayusin ni Hailey ang higaan para sa kanila at tulungan sila sa kanilang mga malita, kukunin na sana niya ito sa bakuran nang dumating si Sam. Charlotte, hinihiling ka ni Dr. Felch. Sige. Nagmamadaling pumunta si Charlotte sa kanyang laboratorio kasama si Mrs. Berry na nakasunod sa likuran. Sa isang seryosong ekspresyon, iniabot ni Dr. Felch ang bote ng dugo na sinuri. Ang lason sa iyong katawan ay masyadong malakas. Halos huminto ang puso ni Charlotte sa kanyang dibdib. Gaya ng inaasahan sa isang henyong doktor. Sa kaunting halaga sa paglipas ng panahon, natukoy niya na siya ay nalason. Dr. Felch, maaari ba siyang gumaling? Nag-aalalang tanong ni Mrs. Berry. Hindi ko masasabi ng sigurado. Isang kriz ang nabuo sa pagitan ng mga kilay ni Dr. Felch. Bihira akong makatagpo ng ganoong kalakas na lason. Kailangan kong pag-aralan ito para makita kung gagaling siya. Maaaring tumagal ito ng ilang oras. Gaano katagal ito? Nasa lalamunan niya ang puso ni Charlotte. Depende talaga ito sa swerte mo. Marahil ay aabutin ng oras, maaaring araw, o buwan, o taon. O marahil, hindi na ito magagaling.